pagiging tsismosa, pakialamera at gahaman sa pera ni Vivian ay pumunta ito sa bahay nila Aurora upang sumagap ng tsismis at baka sakaling may makuha siyang mga alahas. Nang makita niya si Aurora na pumasok sa office nito ay sinundan niya ito. Ngunit nagulat siya nung pagpasok niya sa kwarto ay nawala ito at mas ikinagulat niya at kinilabutan nung makarinig siyang may mga nagsasalitang tao sa pader. Maya-maya pa ay umalis na siya at pinuntahan si Galvan at sinabi niya dito ang mga nangyari, ngunit hindi ito naniwala sa kanya. Para mapatunayan niya ang mga sinasabi niya ay bumalik siya doon sa office ni Aurora at nung ginalaw niya yung mga gamit na nakalagay sa pader ay biglang gumalaw ang pader na parang pintuan. Biglang pumasok si Aurora at binalaan siya na sa susunod na papasok ito sa kwarto nito ay hindi niya magugustuhan ang mangyayari sa kanya. Nag-propose si Vivian kay Galvan upang maging isang ganap na rin siyang palasyos. Ngunit hindi ito tinanggap ni Galvan bagkus mga masasakit na salita pa ang natanggap niya galing dito. Sa galit ni Vivian ay sinumpa niyang pababagsakin niya silang lahat. Isang hating gabi habang natutulog na ang mga tao ay lumabas ito sa kwarto niya at maingat itong pumunta sa bahay nila Aurora nang walang nakakapansin. Nung nasa loob na siya ng mansyon nila Aurora ay pumunta ito sa third floor at doon may sumalubong sa kanya na nakasuot ng itim na jacket na may hood at nakamask. Gulat at takot na takot si Vivian, agad siya nitong sinuntok at tinakpan ng kanyang bibig. Dinala si Vivian sa isang kwarto kung saan madilim at walang makakarinig sa kanya. Biglang nagpumigla si Vivian at tinulak niya yung killer at nadapa si Vivian at gumagapang ito palabas ng kwarto. Sa inyong palagay makakaligtas pa kaya si Vivian o tuluyan na itong mamamatay? At yan ang ating pagkakabangan sa lalang tumitinding mga eksena at kaganapan sa Widow's War.